Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mayor Lenny, tanda mo pa? Hindi ka talaga nilubayan ng mga bashers mo noon. Lutang, Lenny Lugaw. Ngayon naman kain suka ka na, ro. Oo nga chokes lang yun, Mr. President. Kaysa naman bansagan akong bangag at magnanakaw. Mahirap na yatang burahin sa history yun, di ba? Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Alright, reaction, TVP sa babalik, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Narinig po rin nyo yung mga kareaksyon ha. Hinto muna ang pagnanakaw. Hininto po nilang pagnanakaw pagkatapos tuloy-tuloy na nila pagkatapos silang maplanong maayos. Ito yung Boracay. Tignan po ninyo gano'ng kaganda ang Davao. Ito, galing po ako ng Spain, galing po ako ng Germany, galing po ako ng Netherlands, galing po ako ng kung saan-saan po mga karya, Great Britain, naikot ko na po ang buong Europa. Nakikita ko po sa mga kanilang mga coastline. Ganyan na ganyan po mga karya, so panoorin nyo. Ito yung Boracay. Pagkatapos meron doon, mabuhay si Duterte, gano'n, salamat, Mayor. Hindi ako napunta. Tinawagan ko si sabi ko, patanggal mo yung salamat, Duterte. It's not mine. I am a government worker and I serve the people. You do not have to clap your hands. You do not have to give me more than what is due me. Mr. President, if you pay the estate tax, Napakagaling po ng Pangulong Duterte. Nakakantig po ng damdamin mga ka-reaction. Grabe talaga. Itong si Bongbong Marcos, walang hiya siya. Walang hiya talaga. Ayaw po nila magbayad ng estate tax. Ayaw nila. 203 billion na yan. President, if you pay the estate tax, that would form part of the income of the Executory na po yan. Kaya pag umupo si Sara Duterte, sigurado magbabayad to. Sigurado magbabayad siya ng estate tax mga ka-reaction. Lagot ka, magbabayad ka. Ito. President, if you pay the estate tax, that would form part of the income of the government. Yes. And you could use it for AFP modernization or the poor or for building schools. So that is a very important thing. Anyway, sir, my next question also was about 2 years ago. I asked you, in the last FOCAP luncheon with you, I asked you about the Arelma assets. The? Arelma Oh my assets. God, I haven't heard that word in Yes, almost 20 years. but sir, your lawyers are finding the case up to now in New York. These were originally funded in 1972. Sinungaling talaga yun. No? Hindi raw niya narinig yun, yung asset na yun. Executory na nga yun, sinabi ng Supreme Court eh. Executory na yan. When your father declared martial law, Yeah. using a shell corporation named Arelma in Panama. Arelma placed around $2 million in a brokerage account in Merrill Lynch. And much later, Arelma told the PCGG the assets form part of your parents' ill-gotten wealth. And the bearer forms pertaining to those assets were turned over to PCGG. But you, through your lawyer, blocked the actual turnover by Merrill Lynch to the Philippine government. It's stuck somewhere in a Singapore bank. In the last FOCAP luncheon, I asked you for an update on the case, and you specifically told me, talk to my lawyer. Again. Yeah. May I therefore now ask you to give me the name of your lawyer and how to get in touch with him, and could you tell him, please, that I will be calling him and I have your permission
All talk right. to him. Thank you. Yes, yes, please do that because I cannot add anything Yes, to sir, but In fact, I was how do going to get in thank touch you with for your all the lawyer? information that you have provided us here today because I don't know these details. Even when Sinungaling talaga eh, no? Executory na nga eh. Oh, sinabi na nga ng US government eh. Kaya hawak po sa ligi itong si Bongbong ng US kasi sa dami po ng pera. Ang usapan po dito, pera mga ka-reaction. Pero meron po akong ipapalabas sa inyo mamaya. Ito po ay binunyag ni Sir Banat na ang Amerika ngayon ay kinakausap na si Sara Duterte. Dahil alam na po nila kung saan papunta itong katarantaduan ng Marcos administrasyon na ito. Ito. we were in the States, in exile, even when we were in the States, I was not involved in any of these legal proceedings. And since I came back, after the 6 years that we were disallowed from coming home, those cases again went to court, and I don't know what's happened to them anymore, quite frankly. So my lawyers will know. So again, yeah, feel free. Hindi raw niya alam pero yung lawyer niya alam. Hindi na raw niya alam kung ano nangyari sa mga kasong yan. Maniwala ka dyan. To give them a call. Could you give me a point person in the presidential palace to talk with your lawyer? Sure. They're not Who? here right now, so I'll have to speak to them, and they'll be in touch with you. Grabe no, kapal na mukha mo. Bayaran mo na kasi yan. May chika ako sa inyo, ha? Yan, Galing ito, tayo ito. Kadayawan, di ba? Sa Davao Ito. City. Umaten ako ng event. Nandun sa harap namin si Mayor Basti Duterte. Alam niyo ba kung sino ang katabi niya? Ha? Walang iba kung hindi yung political officer ng US Embassy. Ay, naku po. Matinding statement yun, ha? Ikaw ang political officer. Sabihin, pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Katabi mo si Mayor Baste. At ito ang chika ko sa inyo, balita ko, di umano. Gusto daw talagang kausapin itong opisyal na ito, yung mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte. At ngayon, ang nakausap pa lang niya ay si Mayor Baste. At nagpakita daw di umano ng suporta na. Ibig sabihin, finish na. Finish na yung 2028. Tapos na ang laban. Talagang nagpapakita na ng suporta ang iba't ibang bansa. Ito, Amerika na. Alam naman natin, di ba, tayong mga Pilipino, kayo palang mga Pilipino, masyado kayong utu-utu sa Amerika, di ba? Masyado kayong mataas ang tingin nyo sa mga yan. Pero sila mismo nagpapakita na ng suporta sa mga Duterte. At susuportahan nila sa 2028, di umano. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ngayon pa lang, nakikinita ako na nangangatog na yung mga bangag sa Malacanang. Oo, ngayon pa lang, nakikinita ako na. Kaya nga kung ano-ano ng propaganda pinalalabas nila, tulad nung gusto daw kausapin ni VP Sara Duterte si Marcos, isang malaking katarantaduhan yun. Ikaw yung lamang sa laban bagamat pa sa basketball, ikaw yung lamang. Tama. Lamang na lamang ka. Tambak yung kalaban, tapos ikaw yung gusto makausap yung kalaban para makiusap. Isang malaking katarantaduhan. Di ba? Alam mo, yung mga palabas nilang yan, pinalalabas lang nila na malakas pa si Marcos, tapos dihado si VP Sara Duterte. Wala ho, kabaligtaran ho yan. Kitang-kita naman natin, i-total mo lahat ng kandidato. Ha? Hindi nga aabot kay VP Sara Duterte, tas siya pa ang kakausap dito. Hindi, malabo yan. Siguro, napapansin nila na marami naman siguro sila mga intelligence officer na nasa Davao City, nagmamanman sa mga Duterte. Mantakin mo, iba't ibang mga bansa nang dumadalaw kay Baste. Tapos eto nga, yung mismong political officer ng US Embassy, katabi niya sa Kadayawan. Nag-picture taking pa sila, in-announce pa ni Baste yun. Wala talaga, finish na. Bantayan na lang natin to si VP Sara Duterte. Kung gusto nyo pa no si VP Sara Duterte na naging mayor, mas stricto daw. Ine-expect nila nung si Baste ang mayor, ano to, puro tattoo to. Chill to, umiinom to. Magiging mas lenient. Hindi ho. Mas mahigpit pala si Baste. Ngayon na napag-alaman ko. Yung sa coastal, yung lakaran. Alam mo yung lakaran ng mga tao doon, no? Naglalakad kami dyan yung may mga nag-iihaw-ihaw. Noong una pala, yung mga mesa dyan, umaabot na sa karsada. Kasi marami nagiinuman dyan. Hindi pala nagiinuman. Kumakain, nag-chill. Sa coastal yan malapit lalakad-lakad dan doon. Sarap doon Totoo, sarap tumambay doon, sarap kumain doon. Chill lang. Alam mo,
malapit na sila sa kalsada, yung buong walkway, pinatanggal ni Baste. Maraming nagalit doon kasi parang kumina yung negosyo namin kasi natanggal yung lakaran dito. Kasi nga, kay Baste, ang priority niya, syempre, mas bata eh. Hindi ko masasabi si VP Sara Duterte hindi bata. Kaya lang nakakapunta yun sa mga lugar na gusto niya itsura ng Davao, parang Singapore. Ganon yung style ng pananaw niya. Modern, pero strict. Alam mo yun? Kaya kahit ang dami naglabi na nagsabi, tanggalin na yung liquor ban, humihina ang negosyo, sabi pa nga niya, para bagang humihina ang negosyo, ba't ang dami nagbubukas na bar? Hindi humihina ang negosyo dahil sa liquor ban. Mahina lang kayo sa marketing siguro, kaya kayo humihina. Which is true. Pinuntahan, nag-clubbing kami doon eh. Lahat pinuntahan ko, hindi ko kasama si Baste. Kasi kami lang nila Boss Dada at saka ilang friends. Nag-ikot-ikot kami dyan, nila Tio. Puno naman eh. Kaya lang talagang pag alauna na, bukas na ilaw. Nagkakasiyahan yung mga bakla doon eh. Yung DJ kasi rin eh. Matino yung ibig sabihin nito. Yung DJ bigla naman nagpatunog ng Make me water. Siyempre, alam mo na, pag water na yung tugtog. Alam mo yung kanta ni Tyra ba yun? Tyra. Na water. Ito mga bakla, talagang kumuha na ng tubig. Binus-bus. Make me water. Bus-bus na sa katawan nila ng tubig. Ayun, tigil na. Kasi nababasa na yung club. Maganda pa naman yung club. Hindi, pero tama-tama naman. Alauna na. Nung alauna na, binuksan na yung ilaw. Sabi ko, ano to, Dubai? Kasi gano'n, hindi pala Dubai, Qatar. Naalala ko sa Qatar, gano'n eh. May oras lang eh. Hindi asaya-asaya ng mga tao. Habibi yun! Di ba yung kantang Habibi? Sumasayaw-sayaw sa mga club yung mga Arabo, gumaganyan-ganyan para mga ulol eh. Tapos biglang, alauna na, bubuksan yung ilaw. Ewan ko alauna o alas 2 nung panahon namin. Alas 2 ata. Alam po ninyo kung anong kinatatakot ng Amerika ngayon. Alam po ninyo kung anong kinatatakot ng ibang bansa ngayon. Mga kareaksyon, ang kinatatakot po nila mga kareaksyon ay kung alimbawang ma-impeach si Sara Duterte, hindi pa rin uupo ang kaalyado ng Bongbong Mabangag. Ang uupo pa rin dyan kung hindi si Baste. Di ba? Dinidikitan na po nila ni Baste. Si Baste. Kung hindi si Baste, si Pulong o sino man si Cayetano o si Robin Padilla, alam po natin ang mangyayari dyan mga kareaksyon. Kaya, alam na po ng Amerika na talagang itong Duterte ang mamumuno sa susunod na panahon. Pero bilang lawyer, Teka lang, bilang lawyer, ang lagi ng bunganga mo ito. Teka lang mga kareaksyon ito. Marcoleta Bill Petition nagbunsod ng legal na debate. Nako mga kareaksyon. Ito mga kareaksyon, ano po sa tingin ninyo mga kareaksyon na mangyayari sa ating napakalupit na future Vice President Senador Rodante Marcoleta? Siya po ba ay makakalaya sa pamamagitan ng piyansa, mapapawalang sala, mababasura ang kaso, o patuloy na makukulong? Ano po ang tingin ninyo? Mag-comment po kayo sa comment section. Ako. Mababasura yung kaso. Unang-una, wala naman ninakaw eh. Binigay yung pera, tinanggap niya, tapos. Hindi siya nagnakaw sa kaban ng bayan. Anong problema nun, di ba? Grabe kayo ha. Ako po, yung sinasabi natin mga ka-reaction eh. Ito nung malaking bunganga na to. pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. Pero siya po ang pinaka-fake news. Siya. Yun, sino ba yun? Aha. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente. Gusto nilang ipadala sa dahig naman. Di ba? I-activate nila yung dahig. Si Sara Duterte. Ako, attorney, grave threat yan. No joke. No joke na po, no joke. Let's not kid ourselves. This is about the presidency of 2024. Tama ang hinala ng taong bayan.
na sinasabi mo na kung walang naghangad na maging presidente sa 2020. Like I said, let us not kid ourselves. Hindi, pero This tanong is ko about lang, 2028. kung totoo yan, why is it difficult para kay BBM na si Sara ang pumalit? Let's not kid ourselves. This is about the presidency of Are you 2028. saying na tama ang Sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish na yan. Abolish mo Kongreso. Tama, abolish na. Either you abolish Congress or you cut the Tama. access to Paburo ko members dun. of Congress ng pera ng bayan. Tama. Or, karoon ka na isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito kagad. Binanggit po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo daw itong tinatawag na Senate Leadership Fund matapos daw maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Aniya, layunin daw nung isama sa panukalang budget itong mga priority project ng mga senador upang maiwasan yung pagbabawas o pag-amyenda sa pondo ng DPWH. Noong 2023, Attorney Sal, sinabi ni Bonoan na halos 88% o 62.77 billion pesos ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama nga ng ibang dagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libo-libong inserted projects. Gayunman, aminado pa rin si Bonoan na hindi naging matagumpay itong sistema dahil nga nagpapatuloy pa rin yung mga budget insertions nung 2024 at nung 2025. Patay sa affidavit niya, umabot sa 13.29 billion pesos yung Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion pesos noong 2025 at may minimum na 500 million umano para sa bawat senador habang hindi bababa sa 1 bilyon ang para sa Senate President at mga pangunahing committee chairperson. Sa kabila ng layuning nga maiwasan yung insertions, lumalaki pa rin daw yung mga dagdag sa proyekto ng budget. Pero ang nakapagtataka nito, Attorney Sal, sa panig naman po ng Malacanang, sinabi na walang alam daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 bilyong leadership fund na inilaan sa DPWH para sa mga senador. Dahil ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam daw ng Pangulo itong naturang sistema ay hindi niya ito papayagan. Magiging or maaring palihim na ginawa itong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala daw kaalaman dito. Sa testimonya naman, or balikan po natin yung testimonya ni or sa sinabi ni dating Secretary Manuel Bonoan na yun nga ay sinabi niya na ito'y ginawang sistema ng administrasyon para nga maiwasan itong mga insertion sa ibang ahensya, lalo na sa DPWH, Attorney Sal. Ang nakapagtataka lang nito, Attorney Sal, parang magkaiba yung pahayag nung dating secretary ng DPWH at nung Malacanang. Ano pong reaction ninyo dito, Attorney? Unang-una, ang presidente, hindi ko pwedeng hindi alam lahat siya. Tama. Sa kanya nagsisimula yung budget. Number 2, siya ay may veto power. Kung makalusot sa kanya, ibinabalik naman sa kanya yan. So kung hindi siya complicit, hindi siya kasama sa kalokohan, ibibito niya yan. So hindi niya nga binibito eh. Number 3, alam mo mga presidente, kahit na sinong opisyal, pag merong pumuputok, nandun ka agad ang tanggi. Siyempre tatanggi, ano aminin. Kaya nga sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka na isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito kagad. Ganun na. Actually, simple lang ang problema ng ang nagiging problema talaga. Ang nailalagay, nailuluklok natin ay mga tiwali. At gaya ng sinabi ko sa Zambales kahapon, alam po ninyo, ako ay nasa Zambales kahapon. Balikan. Dahil 31 barangay kapitan ang aking nakapulong.
Ang problema doon, napakalaki. Nandun yung problema sa dike, bumaha ang butulan ng 2 araw. Naroon yung mga barangay officials, yan daw Magna Carta para sa mga barangay officials, hindi, hanggang ngayon, hindi na isusunod. Maliliit ang sahod ng mga barangay tanod. Dami-daming problema. Pero nagtataka sila, bakit hindi naaasikaso? Matagal na yan. Puro politika, impeachment, pag-aaresto kay Presidente Duterte. Puro ganyan. Alam niyo, sagot ko simple lang. Alam po ninyo kung bakit tayo nagkakaganyan. Kasi nga, itong mga narinito, mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mula pa nung una, gusto nilang mapanatili tayo, yung karamihan sa Pilipino, na ignorante. Kaya ayaw nilang i-educate. Pwede nating papag-aralin lahat ng Pilipino na libre sa bilyong-bilyong ninanakaw na yan. Kayang-kaya natin. Pero siyempre, ayaw nyo ngayon. Kasi, pag edukado ang elektorado mo, wala. Hindi lalabas yung mga walang yung mga yan. Hindi sila madaling makuto, mabuladas, mabili, matakot ng mga ito. Kaya sa akin, edukasyon talaga. Kaya kung sino man na maging presidente, si Inday Sara man, o kung sino pa man, yan ang unang gawin ng isang presidente. Yung budget mong 7 trillion, kunin mo kahit one-third, ilagay mo sa edukasyon. Ang 1/3 ilagay mo sa medisina, libre hospital. Palagay ko magandang umpisa yan sa pagpapago ng ating lipunan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, Attorney Sal, pero talking pa rin about dating DPWH Secretary Bonoan, tumanggi nang sumagot si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iginiit yung kanyang karapatan sa self-incrimination sa isang bahagi ng cross-examination ng kampo ng depensa. Kaugnay nga itong mga aligasyon ng flood control projects. Particular siyang tinanong kung tumanggap ba siya ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Kahit akusado sa hiwalay na mga kasong plunder at graft case si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, iniharap pa rin ito ng prosecution sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang testigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang proyekto sa Pandi, Bulacan. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ng motion ng prosecution na matanggal sa graft case si Bonoan upang gawing testigo ng gobyerno. Nagkabinbin naman ang kaparehong motion sa 5th Division kung saan nahaharap ang dating kalihim sa hiwalay na mga kaso. Sa pagtatanong ng kampo ni Revilla, hiningan si Bonoan ng kumpirmasyon ukol sa pagtanggi nito sa akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap siya ng kickback. Tinutulan ito ng prosecution dahil sa kawalan ng relevance, ngunit iginit ang depensa na sinusubukan lamang nitong sukatin ang kredibilidad ng dating kalihim. Idinagdag ng prosecution na maaring gamitin ng testigo ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Sinabi naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na dapat sa testigo mismo manggaling ang naturang sagot na sinunod naman ni Bonoan. Ang right against self-incrimination ay isang karapatan sa ilalim ng saligang batas kung saan hindi pwedeng pilitin ng isang tao na magpatotoo laban sa kanyang sarili. Muling nagtanong ang abogado kung sumasang-ayon si Bonoan sa aligasyon ni Bernardo na nakatanggap ito ng kickback. Ngunit muling iginiit ang dating kalihim ang kanyang karapatan. Nanatiling nakaditin si Bonoan sa PNP General Hospital. Siya ang isa sa mga huling testigo na ipresenta ng prosecution laban kay Revilla. Sa darating na Setyembre 1 naman magsisimula ang kampo ng depensa sa presentasyon ng kanilang mga testigo. Samantala, humiling naman ng hospital arrest ang isa sa mga kapwa-akusado ni dating Congressman Saldico na si Juliet Calvo sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 6th Division. Si Calvo ay dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Ayon sa kanyang abogado, na-stroke ang kanyang kliyente noong August 5 at kasalukuyan ng paralisado. Hindi naman tumutol ang prosekusyon sa naturang motion.
Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Ayun po, Attorney Sal. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, doon po sa sagot or naging tugon ni dating DPWH Secretary Bonoan, tama lang po ba na nagsabi siya ng karapatan niya against self-incrimination? Hindi ba pwedeng magsabi na lang siya na or tanggihan na lang niya yung mga allegation against him receiving kickbacks po? Simple lang yan. Kaya yan tumatanggi. Hindi niya masabi, tumanggap ka ba? Hindi. Pag sinabi niya, hindi, baka ang prosecution, may ebidensya na tumanggap siya. Huli na. Pag sinabi niya naman na oo, edi lalong convicted na. May pag-amin na. Kaya talagang inilagay niya na lang ng ini-invoke niya yung kanya karapatan na maging tahimik. Kaya mo na yung prosecution. Pero ba? Pero wala namang maniniwala hindi siya tumanggap. Lalong-lalo pa. Alam niya ang nangyari at siya mismo nagsasabi kung sino ang mga tumanggap at sino ang mga nakinabang. Walang maniniwala na hindi kasama to. Ang tao, ganyan. Ayan po. So ibig sabihin mga kareason, walang maniniwala kay Bonoan na hindi nalangisan ang kanyang kamay. Dito muna po tayo kay Attorney Topacio. Ako, napakalupit po nito mga kareaksyon. Ayan na. Ayan. Pero ito ba yung ito ba yung parang kapareho na hindi tinatanggap ni Senator Ping Lacson? Nako! Hindi, yung pork barrel, sabi niya, hindi daw siya naglalagay ng mga allocations Ayun. para sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Mukhang totoo naman. In Just the fairness, same. Oo. in fairness. Opo. Kasi nga, hindi ko maintindihan ang logic niyan. Di ba, katakot-takot na nga na batikos yan. Opo. Unang-una kami, ni Speaker Bebot Alvarez, si Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch, si Jigs Magpantay. Opo. Nagdemanda na nga kami dyan dahil sa mga insertions o yung unprogrammed appropriation. Ayan, mahilig kayo sumingit. Magsingit. Oo, mga singit. Mahilig kayo sa singit. Mahilig kayo ng singit. Ngayon, napag-alaman na rin na yung flood control scandal o yung tinatawag na floodgate. After Watergate, di ba yung sa Amerika? Yung Watergate, tubig din yun eh. Floodgate, Watergate, pare-pareho yan eh. Gate. Oo, di ba? Opo. Yan ay napag-alaman ng dyan kinukuha yung kurakot sa flood control. Nakakaya diba? naman yan. Ngayon, napag-alaman na rin na dahil sa mga unprogrammed allocations ay apektado yun talagang mga magagandang programa na noon pang dating administrasyon pinlano na. Pinlano na katulad ng subway, Metro Manila Subway Project apektado. Oy, grabe Yung North-South Commuter Railway. Ito yung mga foreign funded na sabi ng mga ibang bansa katulad ng Japan, yung sa JICA, di ba? Yung Japan International Cooperation Chuchu. Sige. Sabi nila, magbibigay kami, kumbaga paghatian natin, parang ganon. Magbibigay kami X amount, magbigay kayo ng parang counterpart na ambag ninyo. Ayun. Para sumulong yung proyekto. Di nagbigay ang Japan. Ano nangyari? Hindi natin binigay yung sa atin. Kamote. Ay, grabe. Shame on you, guys. Yun. Mali yan. Yun na disgrasya. Sinungaling. Mali. Bakit yan ay ipinagpapatuloy? Okay, granted. Ginoong Senate President na walang TRO, na may presumption of regularity. Pero paano yung ethical and moral dimension na yan na nga ang binabatikos? Hindi ba mas maganda kung kusang loob na ang Senado na magsasabing wala na munang UA, di ba? Kasi tama. parang OA, yung UA. Di ba? Yan ang hindi kinagagalitan di ba? Kinagigilig. Kinagigilan. Kinagigilan ng mga tao. Kinagigilan ng mga tao na yan ay ang ugat ng anomalya. Korupsyon. Bakit mo
Itutuloy. Diba? Oh. Pwede naman sabihin, habang hindi pa nagde-decide ang ating Korte Suprema, may mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kini-question ang legalidad niyan. Opo. Although wala pang ruling, bilang paggalang sa Korte Suprema, hindi muna kami maglalagay. Oo, di ba? Oy, palpak pala. Ba't di ba mas maganda? Bakit nag-decision agad Di siya? ba mas responsible? Yes, tama. Mas nakaka-inspire ng public trust. Ayun. Di ba? Dapat hindi mo na siya nagsalita. Lalo na yung mismong mga miyembro niya sa majority, katulad ni Ping Lacson, ay sinasabing, uy, teka muna, baka flood control na naman yan. Di ba? So, ibig sabihin, attorney, walang pumalag? Mukhang walang papalag kung maraming makikinabang. Yun ang Ay, problema. grabe. Okay. Yan ang mabigat dito. At alam mo kung bakit. Sasabihin ko sa'yo. Opo. Sasabihin ko sa'yo. Ay, sige, sabihin mo. Kung bakit may UAS na naman. Bakit? Sige nga. Opo. Na nagiging ungas. Ayan! Mga lawmakers natin dahil may uwas. Sila nagiging ungas. Oo. Etong 2026, ang huling budget na kasi yung 2026. Ang maganda dito, Jayden and Mar, is kahit hindi ipresenta ng prosecution si Ramil Madriaga, number 1 sa witness list ng defense si Ramil Madriaga. So kahit hindi ipatawag ng prosecution, pwedeng ipatawag siya ng depensa. Attorney, kahapon nga ay naghain po kayo. Second, no, na perjury complaint laban nga dito kay Ramil Madriaga. Itong sinasabing self-confessed bagman daw ng VP Sara Duterte. Ano hong kaibahan po nito doon sa unang perjury complaint na inihain po ninyo, same pa rin din po sa Taguig City Court? Bale, itong second perjury complaint, ang focus nito ay yung supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na in-execute niya noong Abril of this year. Ang kinaibahan nito dun sa first perjury complaint, ang focus naman nun ay yung first affidavit niya executed in November. So kung matatandaan nyo, humarap si Ramil Madriaga sa House Justice Committee noong Abril para dito sa impeachment hearings laban kay VP Sara, at dito niya binasa itong supplemental affidavit. So yung second perjury complaint, ang topic niya or ang tinutukoy niya ay itong mga kasinungalingan ni Madriaga sa supplemental affidavit niya. Opo, at sa pagkakaalam natin, nasa 1,000 pahina ito, attorney, napakadami ng pages. Oo. Ano yung pinakamahalagang ebidensya po nito sa tingin po ninyo, attorney, na direktong sumasalungat nga doon sa mga pahayag ni Madriaga para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Opo, kasi kung matatandaan nyo, yung first perjury complaint, yung first Madriaga affidavit, sinabi niya nga na bagman siya, sinabi niya na may delivery siya ng confidential funds kung saan-saan, pero wala masyadong detalye. Itong supplemental affidavit, linagyan niya ng detalye. So dahil nagbigay na siya ng detalye, na isa-isa natin tong mga detalye para pasinungalingan ang mga ito. So ang mahalagang, ang pinaka-critical, kasi halos lahat ng sinabi niya kasinungalingan. So pero ang pinakamahalaga is yung allegation niya na nag-deliver daw siya ng limpak-limpak na pera, 30 to 35 million per bag in confidential funds sa 3 location. So ang unang sabi niya is nag-deliver daw siya ng isang bag sa Cabuyao, Laguna para sa isang Laguna politician. Ang napakita natin dito sa complaint affidavit ay hindi po ito totoo, kasi ang sabi niya, ang meeting place daw nila nitong Laguna politician na ito for the drop-off ng pera ay sa Cabuyao, Laguna, sa loob ng industrial park, kung saan tanaw niya daw ang isang SNR shopping mall.
So napasinungalingan natin to dahil nakakuha tayo ng certification mula sa SNR na walang SNR establishment sa Cabuyao, Laguna. Ang pinakamalapit ay ang SNR Nuvali, which is hindi mo matatanaw mula sa industrial park ng Cabuyao, Laguna. So doon pa lang makikita mong nagsisinungaling siya dahil sa affidavit niya, sinabi niya, nung nasa meeting place, tanaw na tanaw niya daw yung SNR establishment. So yun yung unang nagpapatunay na nagsisinungaling siya tungkol dun sa delivery na yun. Yung second delivery niya naman, sabi niya sa Nomo Basho, sa Tomas Morato, dumating daw siya doon kasama yung iba pang bagmen di umano ng midnight December 21, 2022. Napasinungalingan natin yan kasi nung araw na yon, nung mga oras na yon, midnight ng December 21, nagkataon na yung Nomo Basho was closed for a private Christmas party. So, nag-testify yung may-ari ng Nomo Basho, pati yung tao na nag-book ng Nomo Basho for the private event na unang-una, wala si Attorney Reynold Monsayak doon na sinasabing kinita ni Madriaga doon sa Nomo Basho. At pangalawa, wala silang nakitang hindi nila imbitado na tao doon sa Nomo Basho. Napakaliit kasi noon eh. So kung may pumasok na dalawang lalaki na may dalang malaking bag na may lamang pera, talagang mapapansin nila yon. At buong gabi hanggang umaga sila nandun at sinabi nilang walang Madriagang dumating doon. Tapos yung pangatlong delivery naman, sabi ni Madriaga sa Office of the Ombudsman para kay Attorney Ryan Kilala at pati kay Ombudsman Sammy Martires, ang napatunayan natin doon is highly improbable ito. Bakit? Kasi si Ramil Madriaga at si Attorney Ryan Kilala ay matalik na magkaibigan. Ngayon, dahil magkaibigan sila, malapit silang magkaibigan, highly improbable na maghahatid siya ng pera sa Office of the Ombudsman dahil alam ni Madriaga kung saan nakatira si Attorney Kilala at maraming beses na siya nakapunta doon. So madali silang mag-deliver doon sa bahay na yon or kung mag-arrange ng ibang private location with Attorney Kilala instead na dito sa Office of the Ombudsman kung saan ang daming tao. Di ba? At pangalawa, very highly improbable because naka-work from home po si Attorney Ryan Kilala noong December 21 na sinasabing date of delivery at buong December 2022. So bakit po magpapadeliver ng pera doon kung naka-work from home si Attorney Kilala ng buong buwan na yon? At nakausap din po natin si Justice Martires, si Ombudsman Martires, and apparently nasa ibang bansa po siya nung araw na yun, December 21, 2022. So highly improbable talaga, if not impossible, itong mga paratang ni Madriaga. Opo. At para rin mas malinaw po sa mga kababayan po natin, Attorney, isa-isahin po natin, itong si Ramil Madriaga ay hindi po talaga empleyado nor nagtrabaho sa Office of the Vice President or kay Vice President Sara Duterte at hindi po siya intel officer or security officer man ng pangalawang Pangulo at tagahatid ng mga cash na umano'y yun nga yung mga aligasyon na kumakalat dito nga sa kaso o sa issue ng Vice President, Attorney. Opo, dito sa second perjury complaint, napatunayan po natin yan ng husto. Yung testimony po ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing wala akong personal or professional na ugnayan dyan kay Madriaga at naging campaign supporter lang siya. Isa sa maraming campaign supporter noong 2022 national elections. At ang testimonya ni VP Sara, suportado yan ng 12 corroborating witnesses at government certifications na nagpapatunay na hindi kailanman nagtrabaho si Ramil Madriaga para kay Vice President Sara man or kay PRRD.
Tapos ang kasama sa mga tumistigo para pasinungalingan itong claim ni Madriaga na nagtrabaho daw siya kay VP Sara, kasama na si Attorney Ryan Kilala na naging kaibigan niyang matalik nitong si Ramil Madriaga. Ang testimonya niya is imposibleng magkakilala si VP Sara at si Ramil Madriaga kasi para lang makipag-virtual meeting noong kampanya, kailangan dumaan ni Ramil Madriaga kay Attorney Kilala para humingi ng audience kay VP Sara. So doon pa lang makikita mong nagsisinungaling na siya kasi sabi niya mula 2018 pa lang ay malapit na silang nagtatrabaho malapit na siyang katiwala ni VP Sara. Tapos tumistigo din itong si Jonathan Madrona, isang personal assistant / executive assistant ni VP Sara mula pa noong 2006. At si Mr. Madrona, kasama yan ni VP Sara sa lahat ng lakad niya at tumutulong mag-organisa ng schedule niya at sinabi niya sa isang affidavit na kailanman hindi niya nakilala tong si Madriaga at kung totoo yung sinasabi niyang malapit siyang katrabaho ni VP Sara, di sana nakilala na siya ni Mr. Madrona or narinig man lang ang pangalan pero hindi po nangyari yun. Opo. At ngayong dinidinig ang confidential funds issue dyan po sa impeachment trial, attorney, may direktang epekto ba ito doon sa isinasagawang pagdinig? Kung direkta, wala naman kasi hindi naman mapipigilan ng isang perjury complaint na tumistigo si Mr. Madriaga dito sa impeachment. Pero sabi ko nga, gusto yun ng depensa na ipresenta itong si Madriaga dahil alam ng defense team na nagsisinungaling si Mr. Madriaga. So talagang mababasag siya sa cross-examination. Kaya sa ngayon, ang haka-haka sa kampo ni VP Sara is baka hindi na i-present itong si Ramil Madriaga. Ang personal take ko naman is itong perjury complaint nagpapatunay na yung mga alegasyon laban kay VP Sara na nakabalot dito sa impeachment talagang malisyoso, walang basehan at desperate. Kasi biruin mo, gumamit sila ng isang taong katulad ni Madriaga. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, kami naman ang sasalo ng bawat
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.